Espiritu'y isugo niya upang sumainyo tuwina. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin, kaya ko sinasabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pakibati nga po ang katabi ng magandang tanghali. Mga kapatid, patuloy po tayong nagninilay ngayon pong ika-6 na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. At patuloy tayong pinapaalalahanan ng Panginoon ng nalalapit niyang paglisan. Kaya nga kung mapapansin po natin ang tema ng ating mga ebanghelyo nitong mga nakarang araw ay puno po ng pagpapaalam ni Jesus sa kanyang mga alagad. Pero ganun pa man mga kapatid, kung titingnan natin ang buong buhay ni Jesus nung siya ay namalagi dito sa lupa, kailanman hindi niya inalis ang presensya ng Diyos Ama sa kanyang buhay. Kapag siya ay gumagawa ng kabutihan, laging sinasalamin nito ang kabutihan ng Diyos. Kung siya ay nagpapakita ng kanyang kapangyarihan, sinasalamin niya ang kapangyarihan ng Diyos. Kapag siya ay nagpapakita ng awa at pagmamahal, ang sinasalamin niya ay ang awa at pagmamahal na mula sa Diyos Ama. Sa madaling salita mga kapatid, hindi inalis ng Panginoon sa buhay niya ang kanyang ugnayan sa Diyos. Kaya anumang gawin ni Jesus ay laging nagbibigay papuri sa Ama. Anumang gawin ni Jesus ay laging sumasalamin sa pag-ibig, awa at kabutihan ng Diyos Ama. Kung gano'n na lamang mga kapatid, ang ginawa ni Jesus sa kanyang buhay dito sa lupa, magandang tanungin, tayo po ba bilang mga alagad, bilang tagasunod ni Jesus, sinasalamin ba natin ang Panginoon sa ating buhay? Kasi madaling sabihin, sumusunod ako sa mahal na pong Jesus Nazareno. Pero ang tanong, yung buhay po ba natin ay nagiging kagaya ng buhay ni Jesus? Nagiging mapagmahal ba tayo? Nagiging maawain ba tayo? Nagiging mapagpatawad ba tayo? Alam niyo po mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, madalas ang ating pag-uugali, ang ating minsan disposisyon sa buhay, nababase sa mga bagay na pinapanood at nakikita natin. Ako po ay nasa school at nakakatuwa po minsan na yung mga kinder, nursery,
ang gagaling po nilang mag-Ingles. May pamangkin ho ba kayo? May anak po kayo? May apo ho kayo? Pansinin po ninyo, yung mga bata ngayon, ang gagaling niyan mag-Ingles. Bakit? Dahil ang gagaling din nilang gumamit ng gadget. May kilala po ako, 2 years old pa lang, marunong nang mag-skip ad kapag nanonood ng mga video sa cellphone. Pero kapag tanongin niyo po sila, kapag nakikipag-usap po sila sa inyo, ang gagaling nilang mag-Ingles. Bakit? Dahil ang pinapanood nila, Peppa Pig. Yung pinapanood nila Ingles doon sa YouTube. Kaya sabi ko nga, minsan, nagiging kagaya natin yung madalas nating tingalain. Nagiging kagaya natin yung madalas nating panoorin. Nai-impluwensyahan tayo ng mga taong tunay na nasa paligid natin. Pero kung ganun ang realidad ng buhay, mga kapatid, tayo po ba nagpapa-impluwensya sa Diyos? Tayo po ba nagpapa-impluwensya tayo sa mahal na pong Jesus Nazareno? Kasi kung tayo ay tunay na nai-impluwensyahan ng mahal na pong Jesus Nazareno, dapat sa buhay po natin, nandoon ang pagsusumikap ng pagpapakabuti, nandoon ang pagsusumikap ng pag-ibig, ng pagmamahal, nandoon ang pagsusumikap na tayo ay nagiging mapagbatawad at mawain, nagiging mapagpasensya at hindi magagalitin. Kung tunay tayong nai-impluwensyahan at tayo tagasunod ng Panginoon, dapat sa kanya-kanya nating buhay, nandoon si Jesus. Mga kapatid, ang buhay ng mahal na pong Jesus Nazareno, kailanman hindi niya hiniwalay sa Diyos Ama. Nawa tayo din, ang buhay nawa natin bilang mga deboto, bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko, wag nawa nating hiwalayin kay Jesus. At kung tunay tayong nakaugnay sa Kanya, ang pamumuhay dapat natin ay kagaya ng pamumuhay ni Jesus. Puno ng awa, puno ng pagmamahal, at puno po ito ng Kanyang pag-ibig para sa atin. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, para sa araw na ito, yan po ang hilingin nating grasya at biyaya sa Diyos. Na nawa ang buhay natin kailanmay, wag mawalay kay Jesus. Ang buhay po natin kailanmay, wag mawalay sa Diyos. Amen.